ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Happily married and pregnant ginang may kakaibang racket. Nag-aayos daw siya ng annulment para matuloy ang inaasam na hiwalayan ng kanyang mga customer. At ang siste, flexi payment ang kanyang ino-offer. Hiwalayan now, pay later. Dalawang dalagitang edad 13 at 14 years old nakipag-meet up sa mga chatmate pero ang friendly date naawi di umano sa pang-abuso ng hindi lang isang lalaki kundi tatlo. Pasok na kayo, pasok. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawin. Dito, walang ligtas sa kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Mabilisang annulment papers sa presyong paluwagan lang dahil walang pambayad ng isang bagsakan. Pumayag ang biktima sa payment scheme na patak-patak lang pero nang ipa-verify sa korte ang lahat pala ng dokumentong ibinigay sa kanya, peke! Mahuli na kaya ng mga otoridad ang con artist di umano na nag-aala fixer daw ng annulment papers? Kamakailan naging mainit ang posibleng pagsasabatas ng diborsyo sa bansa habang hindi pa ito naaprubahan ng Kamara. Annulment ang tanging karapatan ng mga mag-asawa na gusto ng maghiwalay. Isa si Angel, hindi niya tunay na pangalan sa naghahangad na mag-file ng annulment dahil sa hindi magandang karanasan sa kanyang ex-partner. During marriage kasi, ang problema ko sa kanya is napakabatugan niya. May verbal abuse pa siya eh. Sinasaktan din niya yung mga bata eh. Sa kanyang paghahanap online kung sino ang maaaring makatulong sa kanyang nais na hiwalayan, dito niya nakilala ang babaeng tinawag naming si Rina na nag-o-offer ng rush annulment. Actually, 150,000 pa yun eh, na rush annulment, pero cash. So, hindi ko kaya ng cash. Kaya, isinantabi ko muna. Pero dahil wala raw siyang ganong kalaking halaga, may kakaibang alok sa kanya si Rina. Annulment paluwagan? Wow! Monthly payment ang peg! Parang hulugang appliances lang! Pero kailangan magbayad ka ng 35,000 na cash. Pero isang araw, matapos makapaglabas ni Angel ng kabuang halaga na 185,000 pesos, bigla na lang daw nag-chat si Rina para sabihin na na-scam daw siya ng kanyang tagalakad ng mga papeles. Sa pagsasaliksik ng resibo, hindi pala nag-iisa si Angel. Pinatulan din ni Monique ang annulment na paluwagan na inalok hindi umano ni Rina noong 2023. Na-meet ko siya December 2022, pero nag-start kami ng paluwagan is January 2023. Pero tulad ni Angel, nangatwiran si Rina kay Monique na naloko rin siya ng tagalakad ng papeles. Pero para daw makasiguro sa papeles na ibinigay sa kanya ni Rina, nagpasya sina Angel at Monique na ipa-verify sa korte ang mga dokumentong hawak nila. Nang sumagot ang korte tungkol sa kanilang katanungan, Pina-verify ko doon kung yung mga document ko ba legal. Tapos it turned out na peke pala yun. susunod! Plano sana na makapagsimula kami ng mga bata ng fresh start. Parang nagsisimula ka ulit. Abangan mamaya! Dito ho, sinasabi ng bata na dinala siya ng suspect. Ang binabanggit ho ng bata, iniyak-iyak siya eh. Napakasukal ho. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Dalawang ginang na sina Angel at Monique kumagat sa annulment paluwagan na offer ni Rina. Hindi niya tunay na pangalan. Nakipa-verify sa korte kung legit ang annulment papers na nilakad daw ni Rina. Kumpirmado ang mga papeles na ibinigay sa kanila ni Emeline. Eke at walang bisa.
nung time na na-scam kami, parang na-disappoint ako kasi syempre, malaking pera yun eh. Tsaka yung, alam mo yung length ng hinintay namin, nakala namin anal na, which is hindi pa pala. Yung mga plano sana na makapagsimula kami ng mga bata ng fresh start. Parang nagsisimula ka ulit. Isinangguni na nila sa Criminal Investigation and Detection Group ng Bulacan Provincial Field Unit o CIDG Bulacan PFU ang modus di umano ni Rina. Tayo po ay narito ngayon sa satellite office ng CIDG Bulacan Provincial Field Unit. Makakausap po natin yung mga operatiba, yung Deputy Chief, para sila na ho ang magbigay ng detalye kung paano pinild up ang kaso at paano nila ito inoperate. Nung matanggap niyo ho itong sumbong na ito, Deputy, paano niyo ho validate yung impormasyon? Sir, siyempre, kailangan nung dumating to, ipa-validate namin kung totoo nga talaga itong ano. Naglabas sila sa akin ng mga resibo, then yung ibang dokumento, pina-verify natin sa RTC Manila at saka RTC Pasig na fictitious yung binigay ng mga dokumento. Sa investigasyon, lumalabas na nag-o-offer din daw pala si Rina ng Sharia divorce na paraan ng hiwalayan sa Islam. Ang catch, kailangan daw munang mag-convert ang client sa reliyong Islam para ma-avail ito. Paano niyo in-engage yung suspect kung malaman niyo yung kanyang motive po? Through text messages ng mga complainant, nandito rin kami na laruin lang nila kasi nung una, umayaw eh. Nung nasabing ibabayad yung buo, nag-goal. Nang magkasundo na sa oras at lugar kasama ang resibo, isinagawa ng CIDG Bulacan ang entrapment operation para madakip ang suspect. Ang game plan kasama ang isang police agent. Magpapanggap si Angel at Monique bilang bagong mga kliyente na mag-a-avail ng Sharia divorce sa isang fast food chain ang napagkasundo ang meet and place. Matapos ang mahigit isang oras na paglilitan, dumating na si Rina, ang fixer na scammer di umano, nagdadalang tao pala. Kasama rin niya ang isang batang babae na kanya raw palang anak. Bakit naman idinamay pa ang mga bata, ma'am? Susunod, makalipas ang wala pang isang oras na pag-uusap, yung time po na nangyari yun, parang hindi po ako makatulog na maayos. Parang umuulit-ulit po sa isipan ko po nun. Tapos po, hindi na po ako sanay nun na matulog po nang ako lang po mag-isa. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. isang babae ang nag-aala fixer ng annulment online at ang kanyang offer, annulment ala paluwagan. Pero ang kanyang pag-aayos ng mga papeles, isang scam daw pala. Dalawa lang sina Angel at Monique sa mga nabiktima di umano ni Emily. Kayo ang complainant dito, kayo ang pinoko. Hindi may pwedeng siyang masusunod sa inyo. Matapos na manghingi ng tulong ni Monique at Angel sa CIDG Bulacan PFU, June 11, 2024. Kasama ang resibo, isinagawa ang isang entrapment operation para mahuli ang itinuturong annulment scammer. Makalipas ang wala pang isang oras na pag-uusap, nagkaabutan na ng down payment na nagkakalagang 41,000 pesos. Nanay ko po, bawal ang pag-fixer at lalong bawal po ang pambeke ng mga papeles. Layo niyo yung bata, layo niyo yung bata. Kaya hindi ka naman manahimik kung magbuhat sa balak ito. Ano man ang sasabihin, hindi maaaring gamitin pabor o laban sa'yo. Matapos mabasakan ng kanyang mga karapatan, dinala na ang suspect sa custodial facility ng Bulacan. Dito, kinumpronta na ni na Angel at Monique si Rina. Inubos na yung pasensya ko, diba? Sinabi ko sa'yo, pinigyan ka hanggang next week. Gawin mo ng paraan yan, or papakulong ka na. Nang makapanayam ng resibo ang suspect, depensa niya. Ito yung mag-check talaga. Siyempre, wala naman pong naniniwala eh. Alam mo na fake yung binigay mo dokumento. Kasi yun nga, yung February na na nalaman ko po na po, ginagawa ko naman pala. Bakit hanggang ngayon ginagawa ko? Hindi na po siya, Sharia po yun.
Isa ko sa nagpalabas ng pagpapatunay na peke ang mga papeles ng suspect, ang Pasig City Regional Trial Court. At dito ko sa dokumentong ito, yung certification na kanilang nilabas, 7 dokumento na nakalap o na-recover mula sa suspect ang lumalabas na puro peke, fraudulent at pinirata. Naharap si Rina sa kasong estafa at falsification of public documents. Kung sakaling mapatunayang may sala, maaari siyang makulong ng 6 hanggang 12 taon. Kung kukuha sila na magpoproseso ng kanilang annulment case, yung legit, kailangan mag-verify rin sila kung totoo nga yung taong kausap nila. Sayang ang pera, sir, hindi pinupulot ang pera. Hindi maikakailang it's complicated ang usaping hiwalayan. Pero sa panahong broken-hearted ang mga biktima, huwag namang abusuhin ang kanilang kahinaan. Sa San Isidro, Montalban, 2 dalaga ang nayayang mag-inuman ng isang binatang na-meet nila online. Nang sunduin sila ng binata, kasama pa raw nito ang kanyang pinsan at tiyugin. Habang nagiinuman, bigla na lang daw silang nawala ng malay at nang magising, nakahiga na sila sa kama at di umano'y pinagsasamantala na. Mabigyan kaya ng hustisya ang sinapit ng 2 dalaga? Madaling araw ng Agosto 2023 nang dumating sa opisina ng Barangay San Isidro ang mga magulang ng mga dalagitang sina alias Jenny, 13 taong gulang, at Rica, 14 na taong gulang. Nag-complain po sila, may kasama yung 2 bata. As bouncy officer, pinuntahan po namin. Sumbong ng magkaibigan, Nicolestia raw sila nang magyuhin na sina Wilfredo Bainosa, 55 taong gulang, at Nico, hindi niya tunay na pangalan. Ang pinangyarihan ng insidente, liblib at malayo sa tirahan ng mga dalagita. Ma'am, saan tayo papunta ngayon? Si Chipintor po. Diyan ho nangyari yung krimen. Opo. Ano ba itsura niyan? Para ho maintindihan natin mga kababayan. Yan po yung tambakan ng basura dito. Tinatawag namin landfill. Tambakan ng basura, landfill. Allegedly, sabi ng bata, diyan ho siya dinala. Opo. May mga kabahayan po dyan. Humigit kumulang kalahating oras mula ako sa sentro ng Montalban. Narating ho namin itong lugar ng pintor. Itinuro po sa kanya at ikinuwento kung saan po nangyari yung mismong krimen. At tambakan ho ng basura ito, yung bandang tuktok. Pero itong lugar na ito, umaalingaso na yung amoy basura. Dito ho, sinasabi ng bata na dinala siya ng suspect. Napakasukal ho pa. Mami, halika. Ito. Ang binabanggit ho ng bata, iniyak-iyak siya. Pero nagiba na ho yung hagdan, paakyat. Ito'y parang pigiri ang itsura na inabandona na. Napakasukal ho. Sa gabay ng Violence Against Women and Children Officer ng barangay, inilahad sa amin ni Jenny ang buong pangyayari. Mga bandang 7:40 po, nagsabi po siya sa akin na may nag-aaya daw po sa kanya ng inom. Hindi nakatanggi si Jenny sa pagpilit ng kaibigang si Rica na samahan siya. Dapat po hindi po ako kasama nun. Sinama niya lang po ako para daw po may kasama siya. Napagkasundoan ni Rica at ng lalaking chatmate na si Nico na sa isang convenience store daw sila nito susunduin. Sabi po namin yun, sige po. Pagdating sa pizza place, laking gulat ng magkaibigan na may kasama pang isang lalaki si Nico. Ang isang kanyang tiyugin na si Rene, hindi rin niya tunay na pangalan. Nagtaka po kami na lumagpas po ng maislap, tapos dumiretso po ng pintor. Nang makarating sila sa bahay ni Wilfredo na kapatid ni Rene, sinalubong daw nito ang mga dalagita at nagyaya ng inuman. Pinainom na po agad kami nun. Mga ganito po. Sa pangatlong tagay, unti-unti na raw ng hina at nawalan ng malay ang magkaibigang Jenny at Rica. Dito na raw walang awang inabuso di umano ng mga lalaki ang 2 dalagita. Nagising po ako noon, nasa kama na po ako. Tapos may lalaki po dito sa gilid ko, tapos may lalaki po sa unahan. Nang magising si Jenny, wala na siya sa bahay ni Wilfredo. Nung pagkagising ko po ulit, nasa baba na po kami. Dinala po kami sa bahay po ng kuya ko. Nakita rin niyang tila tulala na ang kanyang kaibigan. Nalaman ko na lang po yung nangyari sa kanya nung nag-usap po kami sa barangay. Nang makauwi sa kanilang bahay, dito na nila ikinuwento sa kanilang mga magulang ang pang-abuso di umano na kanilang sinapit. Dumiretso kami ng presinto. Kaya pagdating sa presinto, di ko naman alam kung ano din nangyari. Sa kablangko na ako yung mula yung sinabi na yun. Sinubukan pang hanapin ng VAUSI officers at ng mga pulis ang magtiyuhing sina Wilfredo at Rene. Pero napag-alamang nag-exit mode na raw ang dalawa mula sa sitio. Base sa salaysay ni Jenny, si Wilfredo raw ang tila nagbigay ng atensyon at nagpakita ng motibo sa kanya habang
nag-iinuman. Isa lang po ang in-identify niyang tao na nang abuso sa kanya. Meron siyang isinalaysay dito na si... pero kasama lang nila uminom. Ang kaibigan ni Jenny na si Rica, pinili raw na hindi na magsampa ng kaso dahil sa takot. Merong message dito tungkol yung para bang hinahabilin niya na yung kaso sa iyo. Ibig sabihin, ayaw na niya sumali sa kaso. Ano ba yan? Ano ba ibig sabihin niya? Sabi niya po, yung sa'yo na nga lang. Sabi ko po, kasama ka. Okay naman na yung akin, sabi niya daw po. Pero dahil sa nararamdamang suporta mula sa mga magulang, si Jenny, buo ang loob na ituloy ang pagsasampa ng reklamo laban kay Wilfredo. Para po, hindi na po mangyari ulit yun. Yung ginawa niya po sa amin. August 8, 2024, formal lang nagsampa ng reklamo sa PNP Montalban si Jenny laban kay Wilfredo. Pumunta nitong August 8 ng alas 3 ng hapon para magsampa ng kaso. April 25, 2024, lumabas ang warrant of arrest laban kay Wilfredo. Ang ating suspect pala dito ay listed as Provincial Most Wanted ng Rizal. Humigit kumulang 1 taon na ang nakalilipas makaraang maganap ang krimen. Kamusta ka na, anak? Yung time po na nangyari yun, parang hindi po ako makatulog na maayos. Parang umuulit-ulit po sa isipan ko po nun. Tapos po, hindi na po ako sanay nun na matulog po nang ako lang po mag-isa. Matapos ang isang buwang paghahanap ng mga operatiba, May 2024, isang tip ang nakuha ng CIDG DSOU sa posibleng pinagtataguan ng suspect. Nung napagtanungan ng ating tropa ay nung binanggit yung pangalan swerte yung ating tropa. Dahil yung tricycle driver, naihatid niya doon sa residence ng ating suspect. June 1, 2024, kasama ang resibo, nagtungo ang CIDG DSOU sa Quezon City para hulihin si Wilfredo. Palabas na kami, palabas na. Parang diskarte. Nakita mo yung mobile. Kanina. May pasok dyan. Pagkanan, pakaliwa. Lakad yun, may kahit dalawa kami dito, Paps. Mauna ako. Para pagka sigurado na kukuhain na, tatawag siya, pasok. Pasok na kayo, pasok. Positive yung sabi. Sa hudyat ng naunang pulis sa lugar, pinasok na rin ng iba pang operatiba ang bahay ng suspect. Ano yung kaso mo? Ano yung kaso mo? Ha? Sa Rizal? Ha? Ano po yan, sir? Mga taga CIDG Camp Crame, DSOU kami, narito kami upang arestuhin ka sa bisa ng warrant of arrest. Gawin mo karapatang manahimik o magsawa ng kibo. Nakapanayam ng resibo ang 55 anyos na suspect, pero ayon sa kanya, nadamay lang daw siya sa insidente. Tulungan ko daw sila yun, tinulungan ko, hinatid ko sila sa bahay nila. Kumaalam lang, nagkaganyan yan. Sa huli, kinatigan ng Rodriguez Municipal Police ang salaysay ng menor de edad na biktima. Sakaling mapatunayang nagkasala si Wilfredo, makaharap siya sa 12 taon hanggang 40 taon na pagkakakulong. Sakaling magpasya si Jenny na magsampa ng kaso laban sa kapatid ni Wilfredo na si Rene at kanilang pamangkin na si Nico, tutulungan pa rin daw siya ng Montalban Police. Pwede naman po mamasampa ng kaso kung ito ay babanggitin at sasabihin na siya ay talagang involved doon sa pangyayari. Kapag minor ang victim, mas mataas yung penalty. Kagaya dito, minimum 12 years yung penalty. Lalo na pag minor, dapat mag-ingat tayo pag minor kasi hindi natin alam yung trauma na nagagawa natin sa kanila. Sa pagkakakulong ni Wilfredo, gumaan daw kahit papaano ang loob ni Jenny at kanyang mga magulang. Umaasa ang kanyang ama na ito na ang simula ng patuloy na paghilom ng kanyang anak mula sa madilim na karanasan. Kailangan talaga magkaroon ng hustisya. Kung hindi mo rin i-ano ang hustisya, gagawin pa ng lalaki doon sa iba. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.